dakuin natin ng mabilisan po itong impeachment. Ano po? Itong impeachment ho, mga bossing, di ba ano ang pinagmamalaki nila? 16 ang aming mga lawyer. 16 ang aming mga taga-tanggol. O, di ho ba? Kung iisipin mo, layo pa. 16 ang nakaupo doon sa lamesa na yun. Nagpapalitan sila ng kanilang mga kaalaman kung paano ididepensa si Inday Sara Duterte. Ihuin mo yan. Ano? Panigurado ang magiging solusyon ho doon, mga kababayan, kung ano yung pinakamaganda, kung paano nila maidedepensa. Diba? 16 na mamahaling mga lawyer daw ho yan, mga kababayan. Ngayon ho, di syempre, sabi na, merong 10 araw. Biruin mo ha, umabot pa sila sa 10 araw, mga kababayan, bago sumagot. Ako ho, mga bossing, kung ang gagawin ko ho dyan, lalo na kung alam na alam ko at alam ko na tama yung ginagawa ko, nako, ba't mapapaabutin yung 10 araw? Ba't lulubusin mo pa yun? Ngayon din, kailan sila nagpadala? Eto, na-receive ko yung sampina. Eto, sagot ko, kinabukasan. Di po ba? Ganoon. Eto, sagot ko, kinabukasan. Bilis naman ha. Oo, gusto kong matapos agad to. Kasi kaya ko namang ipaliwanag. Di po ba? Kasi kaya ko namang paliwanag. So ngayon, sabi na, okay. Ngayon, ang ini-expect nating sasagot nila, dapat po na hindi, not guilty po ang aming kliyente, no, not guilty po si Inday Sara Duterte kasi yung mga ebidensya, etc. at kung ano-ano pa pong mga pinasa nila, wala pong katotohanan kasi po ganito, ganyan, ganito po, ganyan. Yung mga resibo na pinakita nila, gawa-gawa lang nila yon. Yung tipo bang may depensa. Di ba? Ididepensa mo kung ano yung ipinasa, kung bakit ka isinasampi na. Para wala pong depensa tayong nakita doon. Gusto lang nila dismiss. Ano ba yun? Yung depensa nila, denial. Walang explanation ho. Diba? Paano mo ipapaliwanag yan? Paano mo sasabihin, hindi dapat yan, kumbaga, not guilty ako kasi ganito. Iisa-isahin mo yan sagutin. Pero kung wala akong paliwanag, mga kababayan, tapos ang gusto, dismiss, baka walang alam talaga at hindi kayang idepensa ho. Ako, mga bossing, simpleng tao. Kagaya nyo lang din po. No? Hindi ho ako lawyer. Pero kahit pa paano po, iniisip ko bago ako matulog, ano kaya yung papandepensa nila doon sa mga isinabit nila na mga resibo na may mga pangalan doon. Sasabihin ng mga DDS, kasi pwede naman no? Pwede naman yung mga nickname lang ang gamitin. Yung mga alias lang pwedeng gamitin yun. Pwede. Pero dapat meron pa ding pagpapaliwanag kung sino yung mga yun. At hindi naman sa Abu Sayyaf ka magpapaliwanag Sa COA mo ipapaliwanag. Commission on Audit mo ipapaliwanag kung sino tong tao na to. Hindi naman kalaban ng gobyerno yan Hindi naman yan yung kalaban mo Di ba? Para lang po matrack yung mga paggamit ng pera ng bayan. Hindi pwedeng ganun kasi hindi ma-detect. Kumbaga, malalagay sa buhay yung, malalagay sa delikado yung buhay ng mga tao. Bakit pa kayo nag-submit ng ganon? Wala din naman pala. Di ba? Paano nila ididepensa yun? Paano ididepensa yung mga bribery na ito may mga nagsasabi, nabigyan po kami, ganito, ganyan. Paano ididepensa yung mga sinabing pagbabanta sa buhay ng Pangulo? Di po ba, mga kababayan? Siguro wala talaga. Hirap talaga.
Kaya dismiss na lang natin kahit wala pang nauumpisahan. Kahit wala pang naumpisahan, i-dismiss na lang natin. Yun po yung nakikita natin sa kanila, mga bossing. 'Di ba, addictus rex? Oh, kasi po kung meron talagang pandepensa yan, Congress pa lang po, NBI pa lang po, humarap na yang mga yan. Para ayaw naman pala nila ng impeachment. Oh, 'di ba? Ayaw nila ng impeachment sa pamamagitan ng pagpapadismiss. Sagutin ko na to. Doon pa lang sa Congress, sasagutin ko na to. Ipapaliwanag ko para mapahiya sila. Eh kung narinig namin yung inyong paliwanag doon, yung inyong depensa doon pa lang, tapos naramdaman namin, nako, talaga palang pinupolitika lang si Sara Duterte. Kami po mismo, kakampi sa inyo. Kami po mismo, kakampi sa inyo, Madam BP. Kaso wala po no? Kaya ang nakikita nila ang nakikita natin na hakbang na lang po nila, it's either dismiss or iudlot-udlot hanggang sa makalimutan ng taong bayan, hanggang sa mawalan na ng pag-asa ang taong bayan. Wala na, nakalimutan ng taong bayan. Sige, hayaan mo na yun. Pero ito po, itong bayang Pilipino ngayon, ito pong henerasyon natin ngayon, mga kababayan, matatapang po. Ayaw pumayag na hindi matuloy yung yung impeachment na yan. Sabi nga nung iba napakasimple lang. 'Di ba? Di i-acquit ninyo. Pindutin nyo yung acquit boto. Kung may pindutan man sa boto, acquit. 'Di ba? Parang Pinoy Got Talent. Pindutin nyo yung acquit button kung gusto nyo i-acquit talaga. Kaya lang mga bossing, kabado silang gawin yun. Kabado silang gawin doon. Kasi po, nakatutok ang bayang Pilipinas. Kapag ginawa nila yon, mga kababayan, ano ba to? Pag ginawa nila yon, mga kababayan, inakwit mo tapos napakalakas ng ebidensya. Nako, bayang Pilipinas naman po ang huhusga sa kanila. Di ba? Hindi naman po sila palalagpasin ng bayang Pilipinas. Mahirap po iyon. Di ba? Inakwit mo, tapos ang bigat-bigat ng ebidensya, halos hindi nga sila makapagpaliwanag. Tapos sasabihin mo, acquit? Yari ho sila. Kaya ang pinakamainam, dismiss. Wala ni isa man, na hearing na magaganap. Dahil kapag kami isang hearing na naganap at nailatag yung ebidensya, ay yari ho, mga kababayan.